na po dahil Wednesday night is our Bible study night. Amen? So, tayo po ay nag-i-invest ng karunungan. Tayo po ay naglalagay ng karunungan sa ating puso sa salita ng Diyos dahil nowadays, sa panahon pong ating kinalalagyan, napakahalaga po ng tinatawag na revelation. Amen? So, dito po sa ating Bible study ay hindi lamang po ang ating objective is just to learn. Ano po? Tayo rin po ay merong layunin na gusto po nating magkaroon ng mga kapahayagan, revelation kung tawagin. Malaki po kasi ang kaibahan ng tinatawag na understanding sa revelation. Amen? Ang understanding po kasi, ito ay nagre-retain lamang sa iyong isipan, pagkakatuto, pero pag hindi nagagamit, it is subject to be lost. Ano po? Pwede yung mawala eh. Kita niyo po, sabi ko nga po, yung mga natutunan ko nung araw, ng mga panahon nung araw, nung college, nung high school, pagka pinagagawa sa akin, dahil hindi ko na nagagamit ano po, yung mga basic mathematics, ano po, ay hindi ko po masasagot, ano po, dahil limot ko na, dahil hindi ko na ay i-practice. Amen? Minsan nga, may karanasan po ang aking butihing nanay. Ang nanay ko po ay napakatagal din panahon na nagipong practitioner ng pagiging nurse, hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa abroad, sa Amerika, ay isa po yung lisensyadong nurse. Ano po, pero isang beses ay dinala ko po sa kanya ang aking anak para lamang palagyan ng suwero. Ano po, para sa bahay, ano po, dala na namin yon at magpapa-inject kami sa kanya. Napakasimpleng bagay, kung tutuusin, hindi na raw niya alam. Ano po, sabi niya pa, bumayad ka na, anak, kasi nakalimutan ko na kung paano magkabit niyan. Amen? So anyway, kaya nga po makikita po natin na yung mga bagay na yun pwede po mawala. But revelation, ang kaibahan po kasi ng revelation, it will always be retained in your heart. Amen? Hindi po ito mabubura ng panahon. Hindi ito malilipasan ng panahon. Sa salita pang iba, hindi ito may expired. Amen? Hindi po ito lilipas, hindi po ito kukupas. It will always be forever in your heart. Amen? Kaya nga nagkaroon po ng revelation ang mga apostol, ang mga alagad, di po ba? One time, diniscuss ko po sa inyo, what is the difference of a disciple and a child of God? Amen? May pagkakaiba po yan. Disciples are students. Amen? Students of the Bible, or students of Christ. Pero makikita po natin na may mga senaryo sa Biblia na yung mga mismo disipulo ng Panginoon ay nung meron ng conflict, sila ang naunang nang iwan at umalis po sa Panginoong Hesus. At ang original na natira na naman sa Kanya ay balik muli siya sa 12. Amen? Pero yung 12 ay kahit na po medyo pressured na yung situation dahil medyo sa kanilang kapanahunan ay parang hindi popular yung teaching na ibinahagi ng Panginoon na parang nag-create ng division yon among the Pharisees and the religious sector. Di mo ba, ang sabi ng Panginoon ay medyo binibigyan na nga niya ng hint, tinetest niya yung 12 kung sila ba'y susunod din doon sa nakararami na iniwan na si Jesus. Sabi niya, kayo ba hindi pa aalis? Pero ano po, sabi ni Peter as a representative among the 12, ano sabi niya, saan naman po kami pupunta? Nasa iyo ang tinapay ng buhay. Bakit po sila nag-stay? Bakit po sila nanatili nakasama ng Panginoon? Because they were not just a student. They were not just learners. They were people who got the revelation of who Jesus was. Amen? Kaya kahit po sa ating panahon, among the church member today, ang matatag na mga mananampalataya sa loob ng simbahan ay may revelation kung sino si Jesus. At ang isa pang term na akin pong ginagamit just sa revelation, merong tinatawag na encounter. Amen? Dahil pag na-encounter mo po ang Panginoong Hesus, iwan ka man ng lahat. Magkaroon man ng mga kaliwa, kanan, taas, ilalim, na bayo ng mga problema sa iyong buhay, hindi ka po natitinag sa iyong pagtitiwala sa iyong Panginoon. Bakit? Meron ka kasing revelation, meron kang encounter. Kaya nga makikita po natin, si Pablo, isa po sa aking gagamitin, napakaganda ng kanya pong experience. Dahil ang sabi ni Pablo minsan na siya sumulat sa churches, ang sabi ni Pablo, I know how to be abased, I know how to be in lack, and I know how to abound. Alam ko kung paano ang mapahiya, alam ko kung paano ang magkulang, ano ang damdamin ng isang kapos, pero sabi niya, alam ko rin ang damdamin ng isang pinagpapala. Ibig sabihin, sa madaling sabi, ay kahit anong urit sitwasyon ng buhay ang kanyang daanin, because life
life is not consistently every time a blessing. There are times of trials. Amen? Naniniwala po ba kayo? Amen? May mga tao po kasi sa loob ng church na hindi aware na akala nila when you became a child of God, everything is like life in a bed of roses. Hindi po totoo yun. Amen? Hindi po totoo na pag ikaw naging Kristiyano, wala nang problema. Amen? In fact, ang problema po ay may gamit. Tandaan po natin yan, hindi po yan naririyan for no reason. May gamit po yan. Amen? Yan po ay may gamit sa Diyos at may gamit din po yan sa bawat isa sa atin. Kaya ating pansinin na dumaan si Pablo sa iba't ibang uri ng pagsubok, pero merong statement na binitawan si Pablo doon sa bahagi yun, na sabi ni Pablo, "But none of these things move me." Amen? Ngunit, wala sa mga bagay na ito ang nakapagpaalis sa akin, nakapagpahina sa akin. Dumaan siya ng tinatawag na trials, persecution, famine, dinaanan lahat ni Paul, pero sabi niya, "None of these things move me." Bakit po hindi natinag si Paul? Because meron siyang buhay na karanasan sa kanyang Panginoon na pinaglilingkuran. Amen? Dahil pag tayo po ay parang religious church-goer lamang, kaya normally, sa mga religious church-goer, ito yung mga tinatawag na we will just be watching from afar. Amen? Kami magmamasid lamang sa kalayuan at pag medyo hindi na namin naintindihan na nangyayari sa aming buhay, ito yung mabilis na mawala sa church. Amen? Kasi nga po, they are expecting, kaya ito yung mga nag-iisip na pagka may problema na, ito minsan na pumapasok maybe I am in a wrong church. And pag may problema na, minsan yan ang mga naiisip nito mga ganitong uri ng tao. Siguro mali ang simbahang napuntahan ko kasi lagi akong may problema ngayon. Amen? Or maybe I have a wrong pastor. Amen? Mali siguro yung pastor. At minsan yung iba nag-iisip pa na, siguro yung pastor namin may ginagawang hindi tama kaya ako'y naapektuhan. But teka muna. Amen? Kung may nangyayari sa iyong buhay, wag naman kaagad yung pastor ang problema. Baka mayroong problema sa iyong personal, ayaw mong harapin. Nakuha po natin yun. Amen? Kaya nga, mahalaga po na each of us ay meron po tayong tinatawag na encounter sa Panginoon. Kaya wag natin katatakutan ng mga pagsubok. You know why? Because ang mga problema at pagsubok is a chance that we get to know God. Not just through the book, but through experience. Iba pa rin po, maganda po ang Biblia, na nakikilala mo ang Diyos sa Biblia, pero iba pa rin yung nakikilala mo ang Diyos sa Biblia at sa karanasan. Amen? Sabi nga ng aking tsuhi na nasa Amerika, sabi ng aking uncle na kapatid ng aking ina, sabi niya, abay, iba talaga anak yung yung iba yung nababasa sa nararanasan. Amen? Sabi, kasi nagkukwentuhan kami noong una, sabi niya, maraming mga tao, kababayan tayong Pilipino, maraming alam tungkol sa Amerika. Sabi ko, ako rin, marami akong alam kasi napapanood ko sa pelikula, napapanood ko sa mga palabas sa telebisyon, pero sabi niya, iba pa rin yung nararanasan. Nakukuha mo po yun. Kasi pagka nagkwento ka, buhay na buhay. Ano po? Buhay na buhay. Tingnan nyo, hindi pa kayo nagpe-pray, answered prayer na ako, wala daw pasok. O, tingnan nyo, ano po? Napakalakas ng inyong pananampalataya. Hindi pa tayo nakakaalis dito, ay answered prayer na ako. Ano po? So, purihin ng Panginoon. No classes tomorrow. Amen. So, salawat sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon. Talagang He will give you. Tignan nyo, may karanasan ako ngayong gabi. Delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ayan ang sarap ng nasa Panginoon ka. Amen. Nagpapakaligaya ka, naglilingkod sa Diyos, nag-desire ka lamang na sana walang pasok bukas o wala ngang pasok. Amen. Kanina ko pa yan inaabangan. Ano po? Hallelujah. So, nakikita po natin, kaya tayo po ay maghangad lagi ng tinatawag na karanasan sa Panginoon. Amen. Because experience is so powerful. Amen. Ang karanasan po ay makapangyarihan. Kaya nga gusto ng Diyos ay maranasan lagi siya. Amen? Kaya nga po ang Panginoon gusto niya iparanas. Gusto niya iparanas ang kanyang presensya sa kanyang mga anak. Amen? Kaya ngayon pong gabi tayo po ay magpapatuloy at siyempre sa ating mga karanasan, wag po nating kalilimutan, this is a principle truth. Ano po? Sa bawat karanasan po natin, alam niyo po kasi sa atin din pong panahon, mga kapatid, hindi po natin dilingid sa inyong kaalaman na talagang tayo po'y nasa huling panahon. I mean, we are in the last days. Ano po?
At wag po natin ikagugulat na marami po talagang mga weird, mga kakaiba na mga tinatawag na mga pananaw ngayon. Amen? Kaya ang pinakamahalaga po ay tayo bilang individual na Kristiyano ay maging po tayong close sa ating relasyon sa banal na Espiritu. That's all I can say to you. Because as your pastor, I cannot protect you 24 hours a day, but I am sure that the Holy Spirit can. Amen? Ako po ay naniniwala na ako bilang pastor ay limitado. Kaya po ako'y nag-i-invest sa inyo ng panahon na kayo turuan because to protect you. Ano po? To protect you from deception that is happening right now in our time. At yung akin pong magagawa ay limitado. I'm only limited. Pero pag kayo po ay laging konektado sa banal na Espiritu, may iwasan na tayo po'y madaya sa huling panahon. There are so many deceiving spirits today. Amen? Na merong anyo, merong muka na parang ang dating ay sabi nga ni Paul sa kanyang prophecy, there is a form of godliness but denying the power thereof. May anyo ng pagiging pagka-Diyos o maka-Diyos na atmosphere pero wala naman talaga doon ang tinatawag na presensya ng Panginoon. There's so many deceiving things today that are happening. And even in the body of Christ, sa simbahan, nagkakaroon po ng mga pandaraya ang kaaway. Kaya ang tanging ating pong paraan dyan ay ang banal na Espiritu. Tandaan po natin, because we are pursuing experience. Yun po kasi tinuturo ko sa inyo na tayo po ay nagpo-pursue na maranasan natin ang Panginoon sa atin pong araw-araw na buhay. But, this is just a warning. But be sure that our experience will not go against biblical truth. Amen? Na ang ating mga karanasan na nararanasan tungkol sa Diyos ay hindi lumalabas, hindi po kinakalaban ang mga biblical truths, ang mga biblical na katotohanan. Anything that is weird that the Bible cannot support, wag mo na pong ituloy. Hello? Ganun lamang po kasimple. Kaya napakahalaga dahil para po mag-activate ang discernment. Yung iba po kasi ay humihingi na magkaroon nga po ako, Panginoon, ng discerning heart. But discernment cannot be activated without wisdom. Paano mo madidetect ang isang bagay kung hindi mo alam ang basihan? Tama po ba? Para po bang sinabi sa isang tao na bantayan mo ang mga peking pera, pero yung taong yun, hindi niya alam kung ano itsura ng totoo. Paano niya magagawang bantayan ang peke kung hindi niya alam kung ano itsura ng tunay? Kaya nga po para siya ay maging dalubhasa sa pagbabantay ng mga peking pera, kailangan siyang dumaan sa mga pagsasanay na masanay siya muna saan? Sa itsura, hilat siya ng tinatawag na totoo. Kasi pag hindi ka po natuto sa katotohanan, hindi mo makikita ang kasinungalingan because you have been trained, nasanay ka na po na hindi mo alam ang katotohanan. So when lies are coming, hindi mo po ma-detect, no, this is a lie. Amen? Ito po ay isang kasinungalingan. Kaya tayo po ay nag-i-invest sa ating pong puso, sa ating isipan, na mga bagay ng pag-aaral. Ano po? Yan po ang halaga kung bakit ang pag-aaral po ay investment. Kayo po ay nag-i-invest ngayon. Amen? You are investing. You are not wasting your time here. Amen? Ang ginagawa niyo po is an investment to your precious soul. Studying the Word of God is an investment to your precious soul. Nakukuha po ba natin ito? Yung ibang mga mananampalataya, siguro wala sila ngayong gabi rito, amen? Ay hindi nila naunawaan na napakahalaga ng iyong kaluluwa. Do you know that your soul is so precious? Amen? Kayamanan po yung kaluluwa eh. Amen? Kaya yan po ay ini-investan. Ano po? Yan po ay, kumbaga sa ano, yan po ay pinibigyan ng panahon para po yan ay maproteksyonan. And the only investment that you can give to your soul is you study the Word of God. Because it will protect your soul. Amen? Kaya yung iba, hindi nila maunawaan, bakit kailangan ko mag-Bible study? Alam ko na hindi na bago sa inyo. Yung iba, pag niyayaya mo mag-Bible study, ang sagot sa inyo kaagad hindi mo na ako magpapastor Hello? Sino man nagsabi sa iyo na nagba-Bible study, magpapastor agad?
Amen? Hindi naman po ang pagba-Bible study ay ikaw po ay naghahanda na magpastor. No. Bible study is investing to your soul. Amen? Nag-i-invest ka sa iyong kaluluwa para po ito'y maproteksyonan ng mga katotohanan galing sa salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po ngayong gabi, sa ating pagpapatuloy dito po sa ating lesson na akin po tinatalakay sa inyo, last week, ay atin pong pinag-aralan yung nakakailang weeks na po tayo. Sinimulan ko po kayo sa God in the life of Abraham. Amen? Kasi kaya po tayo nag-aaral para po mapamiliarize tayo sa tinatawag na ministry ng Diyos, ng Panginoong Hesus, at ng Banal na Espiritu. Na makikita rin po pala natin yung footprints, yung mga bakas ng kanilang mga gagawin at ginagawa sa lumang tipan. Amen? Pero nung araw, palagay ko po, niis naman po sa atin, hindi natin nakita na may ganun palang senaryo kay Abraham. To be honest with you tonight, hindi ko po nakita ito nung araw na ako'y nagsisimula sa pag-aaral ng salita. I never knew that in the life of Abraham, was embedded the ministry and the life of God. Hindi ko po alam. Basta binasa ko si Abraham, akala ko si Abraham lang yun eh. Amen? Pero when the right time comes, pag dumating ang tamang panahon, and then the Holy Spirit start revealing and giving information, biroy mo, makikita mo na, oo nga, no, na andun nga pala ang kaparehas na ministeryo sa buhay ni Abraham. Sino rin ang makakakala na nung araw, pag binasa mo ang buhay ni Isaac, maaaninag mo doon ang Panginoong Hesus. Amen? Wala ako naisip ni minsan that through the life of Isaac ay naandun ang bakas at footprint ng ministeryo at buhay ni Jesus. Amen? Pero dumating ang tamang panahon ulit at dumating ang takdang panahon. Eto ngayon ang mga panahon ng kapahayagan. Kasi tandaan po natin, di po tayo dapat malungkot kung hindi pa dumadating yung mga kapahayagan. Amen? Dahil ang lahat naman po ng bagay ay may takdang panahon. And this is our time. Amen? This is our time. Ito po ang ating panahon at mapalad po tayo because now God is revealing Himself. You know, when God started revealing Himself to you, it means now you and God is connecting. Pag ang Diyos ay pinapahayag na niya sa iyo ang mga bagay para po sa buhay ng magkaibigan. If somebody started revealing His secret to you, ibig sabihin, nagtitiwala na sa iyo tao. Tama, mali? Amen? Pero pag hindi pa masyadong tinatawag na confident yung tao, medyo may mga boundaries pa yan, may mga secrets pa yan na iniipit. Nakukuha niyo po ba yun? Pero pagka nagkaroon na kayo ng closeness, nagkaroon na kayo ng connect, di mo ba, inire-reveal na niya sa iyo unti-unti ang kanyang mga sikreto. Why? Because now He has confidence on you that your friendship, your relationship is true. Amen? Alam niyo sa relasyon po, ito lang, medyo lalabas ako konti. Maging po tayo maingat whom we reveal ourselves or secrets. Hindi po all the time we are to reveal. I am reminded of the story of Solomon. Isa po sa binabagsak ni Solomon yan eh. Kasi pinapasok niya, nireveal ang kanyang yaman, nalaman tuloy ang kanyang mga kayamanan. Another example, si Samson. Amen? Hindi pa niya nakikilala ng lubusan si Delilah. Binukas na niya ng binukas ang lahat ng kanyang sikreto. So ano naging ending kay Samson? Patay. Tama po ba? Si Solomon ganun din, napasok siya sa loob. Why? Because he keeps on revealing things that are not supposed to be revealed. Kasi hindi pa trusted yung tao. Amen? Pero pag trusted na po ang tao, it's okay. Why? Because now there is a confidence. The same thing is true with God. I found out with God na kaya kung minsan may mga bagay na strange pa sa atin, hindi pa natin maunawaan, maybe hindi pa timing para ipahayag ito sa iyo ng Diyos. But when you start understanding it, pero pag nagsisimula na maunawaan mo na yung mga bagay na mahiwaga, malalim tungkol sa Diyos, now you have to understand God is now revealing Himself to you.
Amen? So kaya sa panahon po ng ating pag-aaral, nakita natin God in the life of Abraham. Then we move on, nakita natin si Jesus sa buhay ni Isaac, and the ministry of the Holy Spirit do sa servant ni Isaac. At nakita rin po natin kung nasaan doon ang simbahan through the life of Rebecca. Naalala niyo po ba yun? Amen? That Rebecca is a type of the church. Amen? Na ipakakasal kanino kay Isaac, but the Holy Spirit is responsible, amen, para po yung simbahan ay ma-draw patungo saan? Sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya the same thing, the servant, singular, is responsible para po ma-draw si Rebecca patungo kanino? Sino nagdala kay Rebecca patungo kay Isaac? The servant. The servant represents the Holy Spirit. Same thing, same ministry. Kaya atin po ngayong lalagyan ng tinatawag na close. Ano po? Isasara na po natin yung pag-aaral dito kay Abraham, kay Isaac, at doon sa kanyang servant at kay Rebecca. Now, we will move on today to a new subject because we will see Jesus in the life of Joseph. Amen? This time, atin naman po titingnan si Jesus. Si Jesus sa buhay ni Jose. We are still in the book of Genesis. Tama po ba? Nandun pa rin po tayo sa book of Genesis. Amen. Kaya nga makikita po natin ano sabi ng book of Hebrews. Habang kayo ay nagno-note ng title. Ano sabi ng book of Hebrews? I believe it's somewhere in chapter 13. Ano po sabi ng book of Hebrews? He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya makikita mo, yesterday, back in the Old Testament, iisa ang ministeryo ipinakikita ng Diyos at ng Panginoong Jesus. Amen? Hindi po yun pwedeng mabago, hindi po yun pwedeng ma-edit because He's the same yesterday, today, and forever. So puntahan po natin ang ating Biblia. Let's start reading first our Bible. At kung kayo po may dalang Biblia ngayong gabi, kung wala naman, ay pwede po natin pakinabangan ang ating pong projector para po sa ating Bible reference. Open up your Bible sa Genesis chapter 37. Ano po? Buksan niyo po sa Genesis 37. At kung tayo po ay nasa Genesis 37, babasahin po natin from verse 5. Ano po? Mula po sa talatang 5 ng Genesis chapter 37, babasa po tayo from verse 5 to verse 8. So atin po munang sama-samang basahin para lamang po tayo ay magkaroon ng konting tinatawag na familiarization. Ano po? Sa istorya, at ito po kasi ang magbubukas sa istorya po ng isang lalaki sa Biblia, sa Lumang Tipan, na ang pangalan ay Jose. Amen? So, ang sabi po sa verse 5, let's start reading first, from verse 5 to verse 8, ang sabi ng King James, "And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more." Verse 6, "And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed." Verse 7, "For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheep arose and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shall thou indeed reign over us, or shall thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words." So, pansinin po natin ang unang stage. Ano po? Ang unang stage dito po sa tagpo po ng buhay ni Jose, makikita po natin that the Bible tells us that Joseph, ang sabi po rito, sabi nung iba kasi, ay one time narinig ko na sabi, Joseph the Dreamer. Amen, narinig niyo po yun? Joseph the Dreamer. Sa Tagalog po yun ay Joseph na mapangarapin. Amen? Mapangarapin. Pero hindi ko po gustong sirain yun, pero para lamang aking ina-analyze one time, na Joseph actually is not a dreamer. He only became a dreamer because God gave him the dream. Di naman talaga siya nag-iisip nun eh. Kung, sa tingin niyo po ba kung hindi binigay ng Diyos yung panaginip na yun eh,
Aakapin ba yun ni Jose? The only thing that makes Joseph embrace the dream is because God gave it to him. Amen. So, God is the giver of dreams. Amen? Ang Diyos po ang nagbibigay ng tinatawag na mga pangarap. Amen? At dito po si Jose, binigyan po siya ng Diyos ng tinatawag na pangarap. Binigyan po siya ng tinatawag na, nung una pong panahon, because the Bible was not yet around, wala pa pong Biblia, it's like sa ating panahon, pwede po natin sabihin, God gave him a word. Amen? God gave him a promise. Amen? So, binigay po ng Diyos, actually, God did not give Joseph just a dream, but God gave Joseph a promise. Hello? Hindi lamang po pangarap ang ibinigay ng Diyos kay Jose, kundi ang ibinigay ng Diyos kay Jose ay isang pangako. Amen? Pangako po ang binigay ng Diyos kanino kay Joseph. Ayun, pansinin po natin na itong si Joseph, kung papansinin po natin yung similarity, because our subject tonight is we are trying to look for, amen, yung tinatawag na similarity ng life ni Jesus sa buhay po ni Joseph. Okay, so pansinin po natin na itong si Joseph siya po ay kinagalitan. Hindi po siya gusto ng kanya pong tinatawag na mga kapatid. Now, kanino po unang isinare ni Joseph ang kanyang pangarap? He shared it to his brothers. Tama? Nung kanya pong natanggap ang pangarap, Joseph never shared it to anyone first, but his brothers first. Amen. Now, tingnan niya po natin sandali sa John chapter 1. Puntahan po natin sandali ang John chapter 1. Ang sabi ng John chapter 1 sa tala ni Apostol Juan, dito po sa unang kapitulo ng kanyang sulat, tingnan niya po natin sandali. Ang sabi ng John chapter 1, sa John chapter 1, simulan na po natin dito na po natin pick up in sa talatang G's para lamang po magkaroon ng buwelo. Ano po? Tingnan po natin yung verse 10, John chapter 1. Okay, nandun po tayo sa John 1, verse 10. Basahin nga po natin. Ang sabi po dito sa John chapter 1, verse 10, now, the word he, dahil hindi ko na po kinuha sa umpisa, but contextually, yung he na tinutukoy dyan ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Ano po? Kailangan ko pa po bang, siguro naman ay kahit na hindi ko na ilatag yung mga detalye, ay makakarating na tayo, kumbinsido kayo that the subject here is Jesus. Kasi kung contextualization, sa verse 14 pa lumitaw yung pangalan ni Jesus. Ano po? Ang sabi, Jesus was full of grace and truth. Pero nandun po yun. Pero dito, kasi sa verse 10, hindi pa nare-reveal yung pangalan ng Jesus, but this is Jesus. Amen? So, kaya para lamang po for the sake of studying tonight, medyo alisin ko lang yung salitang he. Ano po? Bilang alang-alang sa pag-aaral. Ano po? Para magilamang klaro at malinaw. Palit mo yung salitang Jesus sa word na he. So, parang ganito ang pagbasa ngayon dyan. Jesus was in the world. Amen? And the world was made by Jesus. Amen? So, kino-confirm po ng John chapter 1 verse 10 that really Jesus came to this world that we live. Amen? Yan po ang isa pang katotohanan na laman itong John chapter 1 kung ating pong pipigain ito para hindi naman natin mapabayaan. There are so many truths na doktrina na pwede pong mag-arise sa John chapter 1 verse 10 na dyan pinakikita that Jesus really did came to this world that we live. Amen? In-invade po niya itong mundo natin ng mga tao. Amen? Kaya sabi, Jesus was in the world. Pumunta po siya saan? Dito sa daigdig ng tao. At another doctrine na pwede po natin makita dyan sa verse 10, though He came to this world, but this world was made by Him. Amen? So, dumating siya sa daigdig ng mga tao, pero itong daigdig na ating tinitiran ay sino po ang gumawa? Siya mismo. Amen? Amen? So, if anybody knows perfectly what is going on to the earth, wala pong ibang may alam niyan kundi si Jesus. Tama? Kasi, sabi nga po,
pag ikaw po ay may sasakyan Toyota, huwag mong dadalhin sa Nissan. Dahil ang may nakakaalam ng lahat ng tungkol sa Toyota ay yung Toyota. Sa simpleng dahilan dahil sila ang gumawa. Maaaring magawa yun sa Nissan, pero medyo baka mahirapan. Pero kung dadalhin mo mismo doon sa gumawa, mas madali nila magagawa dahil sila ang may kabisado sa mga pasikot-sikot dahil sila ang gumawa. Nakukuha po natin. Kaya nga po, if there's any concern about this world, ang pinaka-reliable na pwede po nating ikonsultahin ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Because He made this world. Kaya nga, hindi po siya nagsisinungaling nung sinasabi niya ang mga pamamaraan sa Old Testament na pag kayo magtatanim, mapapamahingahin naman ninyo lupa, wag nyo namang buong taon pinagtataniman yan. Kasi, di ba siya rin nagsabi, ang lupa napapagod din. Amen? So, sino po ang may alam na ang lupa ay napapagod din? Di ba siya? Ngayon, ano ginagawa ng tao? Kaya po hindi na masustansya, sabi ng mga agriculturists, kaya maraming lupa, hindi na masustansya, pinipilit Hindi na namamahinga ang lupa. Nakukuha po natin. Kaya yung mga bunga ngayon na mga halaman ay hindi na po kasing healthy nung unang panahon kasi hindi nga po nag-abide sa tinatawag na batas na ibinigay ng Diyos regarding this planet. Amen? At kung ang tao lamang din po talaga ay sumunod sa may akda ng daigdig, hindi tayo ngayon magkakaroon ng signal number 5. Nakukuha niyo po ba yun? If we only abide the principle of God, the laws of God, kung sinundan lamang sana ng tao yung mga sinasabi ng Diyos na batas na ibinigay niya sa pag-manage ng mundong ito, hindi natin palagay ko po hindi tayo maapektuhan ng mga signal number 5. Bakit tayo naapektuhan ngayon? Di po ba sabi ng mga ano ba tawag sa kanila? Mga environmentalist. Di po ba ang sabi? Kaya tayo ngayon ay may mga masasamang panahon. What is the reason? Climate change. Ngayon, sino ang may gawa ng climate change? The earth doesn't do that to us. Amen? And also, God is not behind climate change. Kaya ako'y nalulungkot na naman dahil meron po mga moralist na nagsasabing, may bagyo, galit na naman sa inyo ang Diyos. Teka muna, hindi naman Diyos ang may dahilan. No. Storms are always here every year. Pero kung bakit lumalakas ang bagyo, hindi po Diyos ang nagpapalakas niyan, tao. Dahil pinupulyot natin ang daigdig, sinisira natin ang daigdig, di lumalakas yung bagyo. Tama po ba? Hindi po, kasi if God is the reason why pinalalakas niya itong bagyo, ang dami namamatay. Ang pagkakakilala ko po sa Diyos, sabi, He is not a killer, He is not a destroyer. Ang alam kong nasa Biblia na sinabing to kill, steal, and destroy, si Satan. Amen? So, any acts of disaster, tingnan nyo pa ang deception. Ngayon, nauso insurance. Bebentahan ka ng insurance sa kotse, sa bahay. May nakalagay doon, acts of God. Para sinabi na, insure mo bahay mo dahil baka sirain ng Diyos yan Di, kakatakot na Diyos ito. Ano po? Dahil kailangan ko pa insure ang bahay ko dahil baka sirain niya. Tingnan niyo po ang ginagawang deception. Amen? Pero sabi ko, pwede naman sana hindi sinlagay na lang sa insurance is acts of nature. Amen? Gawa ng kalikasan. Bakit kailangan pa sabihin nating acts of God? Sabi ko talagang nandun pa rin si Satan. Gusto niyang i-blame ng tao ang Diyos sa kanyang kasiraan. But God is the answer. He is not the problem. Hello? Amen? Kaya hanggang doon gusto pa rin ni Satan na siraan ng Diyos na kaya nalunod ang kotse, kaya nabaha ang kotse, gawa ng Diyos yan. Acts of God. Bakit ang Diyos ba nagtapon sa imburnal ng mga plastic? Hello? Di ba nakita natin yung ilog Pasig nung panahon ni Undoy? Saan ka nakakita na tao nakatuntong sa ang lalaking basura? Naalala ko lang yung video na nakasakay siya sa mga basura. Ano po, tinatangay siya. Doon ko nakakita mga foam. Mga foam na ano sa ilog Pasig. Kaya lumit.
At ang Diyos ba ang nagtayo ng bahay sa mga daraanan ng mga estero? Hindi naman Diyos ang nagtayo ng subdivision. Tapos ang Diyos ang dahilan pag nabaha. Hello? Kaya it is not fair na ibintang po sa Diyos ang mga natural disaster. Amen? Ito po'y kasalanan ng tao. Hello? Kasalanan po ito ng tao kung bakit meron tayo ngayong ganitong gulo. Amen? Nakuha po natin. Kaya, balikan po natin, ang sabi, He was in the world was made by Him. Pinakikita po na alam ng Diyos alin ang daigdig na ito. Pero ang sad part, according to John, when He came to this world, ano nangyari? The world did not know Him. Amen? Hindi siya kilala. Hindi siya tinangkilik. Hindi po siya tinatanggap. Amen? Ngayon, makikita niyo po na ang Diyos ang may-ari ng daigdig, pero yung may-ari ng daigdig, ayaw ng taong pinag-uusapan. Tanyo sa Amerika ngayon, sa may-ari ng Amerika, pinaalis ang prayer. Ikaw kaya, kung ikaw may-ari ng bahay, tapos siya sabi, huwag kang papasok rito, ha? Ano mararamdaman mo? May pinatira ka. Sabi mo, sige, makitira ka muna dyan. Pero sana naman, di na kita sisigilin. Sana na may ganito po yan para bang ang Diyos ay nagpatira sa bahay, para bang tao nagpatira sa bahay na sabi, patitirahin kita. Dahil ako'y napakabuti, sa aking kabutihan, nature ko ang gumawa na mabuti, hindi na kita sisingilin. Pero ang pakiusap ko lamang naman sa iyo, sana'y alagaan mo't ingatan. At sana ituring mo rin parang iyo. Ano? O di, okay. Tinurn over. Tapos, ang ginawa naman ng pinatira mo, binaboy na yung bahay. Tapos, nung makita mo, teka, ba't parang mali ata? Ayaw ka pa papasukin. Ano mararamdaman mo? At sabi, wala ka ng karapatan dito. Huwag mo akong pakialaman. Ako nasa loob. Hindi kaya magtawag ka na ng bumbero at bobobahin mo sa'yo, sunugin nyo na lang yung bahay na yan. Mabuti pa dahil ayaw na akong papasukin. Parang ganun din na nararamdaman siguro ng Diyos ngayon. Kaya nga, in a coming future, sisirain ng Diyos itong daigdig. Amen? Nakukuha po natin. Because, yung tao na kanya sanang pinagtiwalaan is failing. Pero binibigyan pa rin niya ng pagkakataon, believing na baka magbago ang tao. Amen? Kaya pinakikita ang kabutihan at grasya ng Diyos. At sabi, the world knew Him not, but we need verse 11. Doon po tayo babagsak ngayon para may i-relate natin dito sa ating subject ngayon. Now, go to verse 11, John 1. Ano sabi rito? Jesus, the word Jesus, came unto His own. Sino yung own na tinutukoy dyan? The nation of Israel. Amen? So, pinakikita po sa verse 11, nung dumating ang Diyos sa katauhan ni Jesus, na may likha at may gawa ng daigdig, ang kanyang pinuntahan, He did not came to any people, any race, but He came to His own nation. Sino po ang kanyang pinuntahan? Ang kanyang sariling bayan. Amen? Kaya nga po, Jesus was expecting that this group of people na ang tawag ay Israelites, will consider Him as a brother. Nakukuha po natin na siya'y kanilang ituturing na siya'y hindi iba. Siya ay kanilang kapamilya. Amen? Kapwa Diyos. Kasi nga po, pansinin nyo, ang Israel lamang po ang unique nation that I ever knew, until now. Na ang konsepto nitong bayang ito until now is a brotherhood concept. Kasi magkakamag-anak yan 12 tribes. Puro sila magkakapatid. Amen? Kita nyo, kaya piniprevent ng Diyos na pumasok ang ibang lahi because God is trying to preserve their race as a family. Amen? Kaya nga pinagbawal ng Diyos ang intermarriage. Ayaw ng Diyos na mapapakasawa. Kaya nga nagkakaproblema yung iba kasi medyo sumusubok na ibang lahi. Kaya nga si Solomon, sinampulan ng Diyos Kasi, sinabi na ng Diyos kung ano magiging epekto pag nagkaroon kayo ng intermarriage. Bumagsak ang kaharian ni Solomon because of intermarriage. You know why?
Kasi nagkasawa siya ng mga ibang babae na walang Diyos, nakapasok ngayon dahil mga reyna na yun eh. So, siyempre, second powerful na ang queen sa king, so nagkakaroon na rin sila ng tauhan, o inintroduce ngayon yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. Eh, siyempre, may mga Hudyo magpapalakas sa reyna. May magagawa ka ba sa reyna kung sasabihin, ito Diyos ko, lika, gusto mong pabor? O kaya nadalay iba saan? Sa pagsamba saan? Sa Diyos-Diyosan. Amen? Kaya kita nyo, tuloy-tuloy yan hanggang kay Ahab, hanggang sa napapasok na nga sila Jezebel. Kaya kailangan dumating ang revival sa panahon ni Elijah. Para putulin yun, yung pagkakamali na yun, na mula pa kanino kay Solomon. Hello? Amen? Kaya nung panahon na ni Elijah, ano na nangyari sa panahon ni Elijah? Amen? Ano nangyari kay Elijah? Para ng panahon ni Duterte. Ang dami ng problema. Hello? Di ba? Pagdating ni Elijah, ano na Israel? Malayo na sa Diyos. Kaya kinailangan niyang hamunin ang mga tropa ni Jezebel na sabi, magkaroon tayo ng duelo. At gusto ko lahat ng mga Israelita ay dumalo, sabi ni Elijah. At ano sabi niya? At dito sa pangyayaring ito, kung sino ang Diyos na makapagpapaulan ng apoy, yon ang totoong Diyos. Ano yung purpose ni Elijah? Because through Elijah, God is winning back the nation. Amen? Nililigtas ulit ni Elijah ang bayan ng Israel pabalik saan? Sa Diyos. Nakakuha po natin. Kaya makikita po natin, yun ang reason kung bakit ayaw ng Diyos na nagkakaroon ng intermarriage. At yan din po ay tumawid yan. Hindi po natapos yan sa Old Testament, yung law na yan. It's a continuity, it's a continuous law when it comes to the church. Hello? Ang version naman yan, parang revised lamang sa Bagong Tipan, ang sabi, be ye not equally yoked with unbelievers. Amen? At may reason din ng Diyos dahil we as a church, we are not commanded to stay away from unbelievers dahil the unbelievers is our mission. Hindi po tayo inuutusan ng Diyos na lumayo sa mga makasalanan kasi ang mga makasalanan ng ating misyon. How can they be saved kung tayo didistansya? Pero ang pinaiiwas lamang tayo ng Diyos ay be equally yoked with them. And one way to be equally yoked with the unbelievers is, yun nga po, isang good example is maging mo silang asawa. Amen. Mapangasawa mo ang isang tao na hindi mo kapananampalataya, you don't share the same faith, you don't share the same thinking about God. Minsan ang pinaka-problema ko minsan ang babae. Halimbawa, ang babae, ito'y personal kong pananaw, pero minsan, ang laging may talo rito ang babae, pag halimbawa, ang babae ang Christian, then nakapangasawa siya ng lalaki na unbeliever, pinilit niya yung gusto niya. Kaya minsan may mga babae sa church na magtatanong pa kung minsan, Pastor, ito kaya mapapangasawa ko yung God's will? Napakasimple niyan. Unang tanong, yan ba'y Kristiyano? Pag hindi, wag na tayong tumuloy sa next question. Hello? Amen? Hindi, Pastor, gagawin pa ng butas eh. Alam niyo, maraming babaeng Kristiyano, hindi lahat. Para rin politiko, naghahanap ng butas. Amen, maituloy lamang. Ano ba? Pero ang unang dapat tanungin ng isang babaeng Kristiyano pag siya pipili na mapapangasawa, is he a believer? Dahil dun sa unang step pa lamang pag ang sagot ay no, then that's not the will of God. Kaya may mga gantong alibay, Pastor naman, mahal ko ito eh, born againin ko, huwag ka mag-alala. Oh, really? Hello? Talaga? Pero good luck, kung yun ang iyong mission eh. Pero sad to say, marami po yung nabigo. Amen? Marami ay dumaan sa kapaitan. Meron mga Kristiyanong babae na talagang devoted sa Lord, pinaglalaban yung pananampalataya, pero para silang broken family. Nagsisimba sa Katoliko yung lalaki, nagsisimba yung isa sa born again, samanting na. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? At ang mga bata rin sa loob ng tahanan, confused. Sometimes praise the Lord, sometimes Hail Mary. Paano ba yun? Nakukuha po natin, may santo sa kalahati ng bahay, may Biblia sa kabila.
Amen? So yung bata nalilito, saan ba ako dito? Ano ba talaga ang gusto mangyari ng mga magulang ko? Hello? Amen? So nagkakayo, yun ang dahilan kung bakit ang Diyos was so strict when it comes to intermarriage. Kasi pwede po kasing madaig yung Kristiyano. Amen? Lalo na kung babae, dahil magsasabit doon sa husband, ang ending, Catholic na rin yung babae. Hello? Nadala na. Imbis na ma-convert si husband, wala Lalo na kung yung si husband ang bumubuhay, si husband ang matigas sa loob ng tahanan talaga, patay si babae. Wala na, balik sa loob ng simbahan. Nawa po natin. Ngayon sa setting ng Jewish, yan nga po nangyayari, pagka pumasok ang ibang lahi, napapasukan din ng ibang kultura. Amen? Kaya pinipreserve ng Diyos ang lahi ng Israel to stay the way God planned them to be. They are family. Amen? Pamilya po sila. Kaya sabi dito ng verse 11 ng John 1, Jesus came unto His own, unto the nation of Israel, yung own po dyan. And the nation of Israel, ano sabi dyan? Receive Him not. Hindi po siya tinangkilik, hindi po siya tinanggap. Now, Joseph went to his brothers. Tama po ba? Pumunta si Jose saan? Sa kanyang mga sariling kapatid. With a good and clear intention. Siguro di naisip ni Jose, ba't naman ako kagagalitan yung mga kapatid ko to? They should be happy. Di ba? Siguro kaya in good faith, nagkwento si Jose. Amen? Kasi sa kanyang buong tiwala, kapatid ko itong mga ito Amen? Kapatid ko itong mga ito. Kaya kung dito ako lalanding, kung dito ako mag-share, they will receive me. Amen? Pero ano nangyari? Hindi si Jose tinangkilik. Amen? Instead of celebrating Joseph together with his dream, anong ginawa ng kanyang mga kapatid? They hated Joseph. Same thing with Jesus when He came to Israel. Dala niya yung pangarap ng Ama. Isineshare niya sa kanila yung salita ng Diyos, yung pangarap ng Ama. Ano ang reception sa kanya ng mga kanyang sariling kababayan at kapatid? Kinagalitan sino? Kinamuhian sino? Si Jesus. Kaya ang sabi rito, let's go to Matthew chapter 13. Let's look at one incident here. Tingnan po natin sandali kung ano po ang dinanas ni Jesus na natala sa Matthew chapter 13 na meron po similarity sa dinanas po ni Joseph with his family. So Matthew chapter 13 verse 55, let's start there. Tingnan niya po natin mga kapatid. Okay, one day, ang sabi po rito ng Biblia, tinala ni Matthew, pumunta po siya doon sa lugar na kung saan doon po siya isinilang. Ano po? So, pagdating doon ni Jesus, ano po ang sabi roon? Ano ang mga usap-usapan ng mga tao doon sa lugar na yon nung dumating si Jesus? Ano ang kanilang mga bulong-bulungan na narinig nung dumating ang presensya ni Jesus sa kanilang lugar? Ano sabi? Is not this the carpenter's son? Amen? Di ba ito yung anak lamang ng isang karpintero? Amen? Hindi ba ito yung anak ng, ang nanay niya ay, ang pangalan ay Maria? Hindi ba ito yung kapatid ni James, Joseph, Simon, and Judas? So, it's clear, ano po, Jesus has a brother. Amen? So, meron po siya mga biological brother kay Maria. Amen? Kaya ngayon, medyo lagyan ko lang kontra because we are in a Bible study. Because the Catholic Church still maintains and believe that Mary remained to be a virgin birth. That's not true. Because after he gave birth to Jesus, Mary lived a normal life. Amen? Hindi po siya nanatili lamang na parang nagsakripisyo, remaining to be Jesus, a mother to Jesus. No, kaya nga makikita po natin that Mary was just a vessel. Amen. Sabi ko nga po, I always made this argument.
Nagkataon lamang na si Maria, kaya tinawag na blessed eh. Because there are so many women in that day, hindi po ba it's a blessing na sa dami napili ka? Tama po ba yun? Amen? Di ba? Kaya nga lagi ko po sinasabi, God calling you into something is a blessing. Pag tinawag ka ng Diyos na gawin ng isang bagay para sa Kanya, yun ay laki ng pagpapala. Kaya pag naramdaman mo may calling ka, nagiging kang epekto, lumalapat ka sa dapat mong tawag. Amen? Magalak ka, matuwa ka kasi it's an honor. Tandaan po natin yon. It's an honor to be called by God and to be used by God. Amen? Huwag po natin ilalagay sa ating isipan na utang ng loob ng Diyos sa atin ito. Pasalamat ka, nagpapagamit ako sa iyo. Kung hindi ka makapagpapagaling dito sa lupa. Baka may ganun kasi tayong pananaw eh. Kung hindi ka makakarinig ng mga testimony ng himala, kung hindi ako nagpagamit sa iyo. No. God using us is a privilege. Amen? God using us is an honor. Karangalan po na magamit tayo ng Diyos. Why? Think about that. There's so many people around us pero ginagamit ka ng Diyos. Amen? Kaya nga si Maria, nilagyan ng salitang, blessed are you among women, because back in her days, madami ang babae napili siya. Amen? Paano kung hindi Maria ang pangalan no napili? Paano kung Kit? Naku, santa ngayon si Ate Kit. Aba, Ginoong Kit, napupuno ka ng grasa. Ang ganda, ano po? Parang medyo pwede rin eh. Ano po? Nakukuha po natin. Buti nila kumuha si Mary. Kung hindi siya kumuha. Patay na. Siya na ang blessed. Ano mo? So, hindi ko po binabasto si Maria. I'm not trying to put her down. Amen? Baka magkaroon kayo ng misinterpret, pinaglalaroan nyo ata si Maria rito. Yan ay kagalang-galang at banal. I have no intention na paglaruan si Maria. Just for a study. Ano po, pinag-aaralan lamang ito. Na si Maria, kaya nakita nyo po, back in the days, Mary was a nobody. Kita nyo kung may, sabi, anak lang ito ni Maria. Nakukuha niyo po yun? Amen? They never paid respect on Mary. Pakinggan niyo mabuti yung salita. Sabi, di ba anak lamang? Anak lamang. Amen? Kung iba ang pagtinginan, kung na-recognize sila na ito'y Diyos si Maria, hindi dapat nila sasabi, anak lamang to ni Maria. Teka muna. May power yan si Mary. Yan ang ina ng Diyos. Yan ang reyna ng kalangitan. Amen? Pero ano po sabi ng mga tao nung panahon yun? Is not his mother called Mary? And sabi, tinuloy pa, na may mga kapatid, so nagkaroon ng anak din, kaya nga pinakikita po dyan, nabuhay ng normal sino? Si Maria, like a regular human being after he gave birth. Kasi ginamit lamang po siya ng Diyos. Amen. Now go to verse 56. Samahan niyo po ako sa verse 56. And his sisters. So, kompleto, no? Hindi lamang may anak na lalaki si Maria, meron din siyang anak na babae. Amen? Are they not all with us? So, kilala ng mga tao nung panahon yon ang mga kapatid ni Jesus na babae din. Tama po ba? Whence then had these men all these things? Kaya sabi nila, mayroong halong pagtataka, paano nagagawa nitong taong ito ang mga ganitong bagay? Pangkaraniwan lamang ang kanyang lahi. And the answer is, it's because He is the Christ. Alam na po natin yan, ano po? Kaya hindi kasi siya pangkaraniwan because He is the Christ. Doon nga galing yung kay John, they did not recognize Him. Amen? Kaya hindi nila nakilala. Kaya hindi nagagawa ni Jesus sa kanyang mga nagagawa because He is just a but ordinary man, but though He was a man, because they did not recognize Him as God. Hello? Amen. Baba po natin, last verse sa Matthew, verse 57. Ano po ang naging reaksyon ng tao kay Jesus? Sabi ng Biblia, and they were offended.
Na-offend sila kanino? Kay Jesus. Alam niyo yung salitang offend? Natisod sa salitang Tagalog. Amen? Nakukuha niyo po yun? Sabi, they were offended in Him. Kaya sabi ron, but Jesus said unto them, ito ngayon ang sagot ni Jesus, a prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. Amen? So, tingnan niyo po yung pattern na inililib ni Jesus. How many of you believe and can agree? It's easy to be a witness for Jesus sa atin pong mga ibang tao, but it will be very hard for our own family. Sino sa inyo ang makapag-agree na madaling magpatotoo tungkol kay Jesus sa ibang tao, pero sa ating sariling pamilya, nanay, tatay, asawa, anak, parang ang hirap. Nakakuha niyo po? Bakit ko sinasabi? Para tayo po yung ma-encourage, hindi ka nag-iisa. Hello? Dahil kahit si Jesus, dinanas yan. Sige, sabi mo nga sa iyong katabi, may pag-asa ka. Hello? Sabi mo, si Jesus nga, ayaw tanggapin, ako pa. Hello? Kaya nga ganito po ang prayer ko sa mga relatives ko na hindi po Christian, sa mga immediate family ko. Ang lagi ko dasal sa Panginoon, Lord, I'm giving up. Binibigay ko po sila sa inyo. But please, if you will not use me, send somebody. Send somebody to them. Amen. Kaya nga po, pag nabalitaan ko, nakakabalita ako minsan like, meron po akong first cousin. Meron akong first cousin dito, anak ng kapatid ng tatay ko, na bunso. Nung narito po siya sa Pilipinas, talaga naman po kung laitin niya ang aking ama at ang aming pananampalataya, ganoon na lamang. Hindi niya po tanggap ang pagiging naming born again Christian. Hindi niya po gusto. Kasi ito yung mga dekada 80 siyempre, mga relihiyoso ang tao pa nung panahong yon. So, parang nagiging weird sa kanila yung naging conversion ng aking ama na nagkaroon siya ngayon ng bagong new and living way na relasyon sa Diyos. Ano po? Ang aking pong ama, nung natanggap niya ang Panginoon, naging po siyang vocal sa kanyang pananampalataya, and he's always like an activist, gaya ng kanyang pagiging aktivista sa natural. Lagi niya pinag-aangalandakan. Kaya nga siya po, our bishop started as an evangelist. Manghilista po siya, kaya yung tapang niya sa pangangaral, sa publiko, ako hindi ko kaya yun. Amen, yung sa bus, yung sa jeep, hindi ko po kaya yun. Ano po, pag ako'y pinatayo niyo sa bus, magtatapat po ako sa inyo, baka ako po yung mga tog. Hello? Pero, kaya ko lang po yung sinasabi because wala ako nung grasya Pero if God will give me the grace, kakayanin ko yon. Kung lalagyan niya ako ng anointing to preach, like an evangelist. Amen? Pero pag hindi ka po in-anoint ng Diyos sa isang bagay, gagawin mo, mahirapan ka. Why? Because you will just use your own strength. Ang paglilingkod po sa Diyos, not by might, not by power, but by the Spirit, saith the Lord. Kaya pag ikaw po ay nasa giftings mo, hindi ka po nahihirapan mag-flow. Because like today, I'm teaching, wala akong ganung struggle na nararamdaman in teaching because I'm not using my ability, I'm using His ability to teach. Amen? Pero pag lalabas ako dito sa ministry of a teacher, pastor, at pipilitin kong mag-transform as an evangelist without God putting His spirit of an evangelist, mangangamote po ako. Baka sabihin nyo, kulto to, hindi ata marunong magsalita. Hello? I don't have that gift. Amen? Ang tatay ko po, it so happen na talaga pong meron siyang ganung giftings like an evangelist. Kaya when he preached the gospel sa publiko, amen, ganun po siya kainit, lalo nandito ka. Hindi gusto ng mga naging una, kahit ang lola ko nung araw, yung kanya mismong ina, medyo na-weirdohan sa tatay ko. Pero magbasag ka ng mga santo. Di ba sa mga matatanda, ayun po sagrado. Hello? Di ba? Kaya ang laging bukang bibig ng mga lola ko, ang tatay mo, nabubusong sa Diyos yan. Hindi na siya kinilabutan sa kanyang ginawa.
O, di mo ba ganun ang mga salita nung araw eh? Ano ba biruin mo? Tatay ko nilagay lahat sa sako yung mga santot pinaghahataw. Ano mo? Nabalitaan ng mga matatanda yon. Eh di, ano ka? Weirdo ka. Hello? Amen. Eh, nakarating siyempre, alam niyo na, usapan, may pagpakang balita, nakarating na sa mga immediate relatives. Eh, kami ang unang Christian sa lahi. Siyempre, kakaiba kami. Para kami mga baliw. Ano po, parang baliw itong pamilyang ito. Amen? Kaya yung pinsan kong yon, hindi maganda ang gaano ang kanyang pagtingin sa amin. Pero ang tatay ko, ito yung pupunta, pero may paggalang naman, pero wala siyang time. Minsan, ramdam namin, tinataguan niya kami pupunta sa bahay. Minsan, tatay ko minsan, bigla upo, mag-share. Eh, minsan, tatay ko kasi, kakain na lang eh, ba-Bible studying ka pa eh. Eh, para pwede bang kumain muna tayo. Amen. Lahat ng pagkakataon gusto niyang gamitin, lalo na ng kabataan, lahat ng pagkakataon gusto ata ay puro sermonan ka. Ano po? So, ngayon, wala na po yung pasyado siyang pagpapansin sa amin. Pero one time, dahil nagkita kami sa Amerika, nagulat ako dahil pinalita niya sa akin, alam mo, sabi niya, cell group leader na ako rito sa Amerika, meron na akong Bible study group, ako namumuno, I'm volunteering to this kind of ministry na nagaganto ng... Ako'y nagulat, ano po. And for us, it's in our family, it's an answered prayer. We did not, hindi po kami ang naging gamit to witness, but God sent someone to witness to them. Kaya kung meron din tayong mga mahal sa buhay na gusto natin maligtas, at di sila maligtas, then maybe you are not praying for God to send somebody. Amen? Maybe nagawa mo na yung iyong way, paraan na i-reach out, pero ayaw ka talagang paniwalaan eh. Kasi nga po, mahirap dyan, para si Jesus, tingnan nyo. Na-offend sila kay Jesus kasi ito lang yung batang naglalaro eh. Ito yung bata na nag-iingay nung araw dito, ito ngayon, bigla sasabihin kami magsisi. Di ba, para rin sa buhay mo na, ikaw yung umuutang lang sa akin, ikaw lamang yung binibigyan ko lagi na, tapos ngayon, babibulin mo ako. Nakakuha niyo po yun. Kaya, alam ko po yung, kaya doon ko na-identify na minsan, ang hirap mag-share sa mga kababata mo, sa mga kamag-anak mo, those people that are familiar with you. Amen? Kasi lahat ng iyong mga, karamihan ng iyong weakness, alam nila eh. Nakukuha niyo po yun? Kaya parang, hindi nila nakikita ngayon yung transformation mo, nakastay sa kanilang isipan, yung kahinaan mo. Nakukuha niyo po yun? Kaya na-offend ako sa iyo, tapos kasi parang ang dating mo, ang galing-galing mo na ngayon, pero wala ka laging pera. Kaya hindi nila kapasok sa kanila yung iyong gospel na gustong i-present. Same thing what is happening here. Familiar po kayo doon sa nangyayari ngayon dito kay Jesus. Hindi siya tinanggap. Amen? Yung mismong kanyang mga kababayan, mismong kanyang mga sariling mga kadugo at mga naruro sa paligid, they never received Jesus. Nakakuha po natin. Kaya nga, sabi po doon, ituloy po natin, iwan na natin si Matthew 13 verse 57. Dagdagan po natin. Let's go to John chapter 7. Ano po? Idagdag natin itong John 7. Ano po? And we will stop here. This is our last for tonight. At i-dismiss ko po kayo ng early as mga 5 minutes earlier ngayon ng 8:30 para kung sakaling hubangin man, hindi kayo masyadong liparin. So, punta po tayo sa John 7. Ano po? Let's go to verse 5 para dumiretso na po tayo sa verse 5. Sige, basahin na nga natin yung para may buwelo. Sige, good. Doms, pakilagay mo na sa verse 1 para makita natin yung buwelo sa verse. And after these things, Jesus walked in Galilee, for he could not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. Okay, verse 2. Ano na gusto gawin sa kanya nung mga Hudyo? Ano gusto? Gusto siyang patayin. Now, let me add. Who were the Jew to Jesus? His own brothers. Ano nangyari kay Jose? Anong gusto gawin sa kanya ng kanyang mga kapatid? Patayin din. Tama? Nakuha niyo yung similarity ni Joseph
and Jesus. Amen? Na hindi, siguro, kaya sabi nung iba, namatay si Jesus sa kamay ng Romano. Pero ang nag-initiate para siya mapatay, mga Hudyo. Tama? Ganon din na nangyari kay Jose. Siya napahirapan na pagiging alipin sa kamay ng mga hintil, pero ang nagdala sa kanya, sa mga hintil para maging alipin, mga kapatid niya. Tama? Di ba yun ang nagbenta sa kanya doon sa trader, kay Jose? Isinut muna siya sa hukay habang nag-iintay sila ng paraan kung ano gagawin. Tama? Now, the Jewish feast of tabernacle was at hand nung panahong yon. Verse 2. Verse 3. His brethren therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Inutusan kasi, medyo may threat na sa buhay ni Jesus. Ano po? So, let's go to verse 4. Now, for there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, kung ginagawa mo yung mga bagay na yan, hindi dapat sa sikreto, dapat public. Parang kailangan magkaroon ka ng nationwide coverage. Amen? Pero wala naman sa, balak ni Jesus eh. Jesus, the uniqueness of Jesus that I recognize, hindi siya after sa kanyang fame. He don't want his name to be big. Compare sa maraming preachers natin ngayon, abay gusto yung magpasikat. Nakukuha niyo po? Pero si Jesus, he just to do things small time. Hindi siya masyado doon sa gusto niya siya nagke-create ng usapin. Amen? Kasi ang isa natutunan ko kay Jesus, do not promote yourself, let God promote you. Hello? Huwag mong i-promote ang iyong sarili, hayaan mo ang Diyos ang mag-angat sa iyo. And that's how Jesus walked His ministry. Tama, wala sa mga paanunsyo na, mamaya may healing ministry dito, pumunta lamang kayo mamayang gabi, ang mga bulag ay gagaling, ang mga pipi ay makakarinig. Maligtad, ano po? Ang mga pipi makapagsasalita. Wala sa mga ahead advertising. Amen? Sa ginagawa niya yung bagay according to the leading and according to the will of God. Dahil wala nga po siyang intention na ma-magnify ang sarili niya. And that's what I admire most with Jesus. Amen? For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. Now, if thou do these things, show thyself to the world. Last verse, verse 5. Ano po nangyari? Bakit siya itinutulak ng kanyang mga kapatid na pumunta doon sa lugar sa Judea, mangaral sa publiko at makilala? Kasi ito pala dahilan, hindi sila naniniwala kay Jesus. Kala mo ang ganda ng idea, no? Jesus, you need to preach more. You need na kailangan makilala ka sa publiko, kailangan gumawa ka ng maraming himala. Pero kaya pala nila tinutulak si Jesus, hindi sila naniniwala. Kakaiba itong mga taong ito. Amen? Pero the bottom line is this. Ito yung unang phase sa buhay ng life, sa buhay ni Jose na makikita natin kay Jesus. Joseph was mistreated by his own brothers. His brothers never believed the words of Joseph. Same thing with Jesus. Jesus were never received by his own brothers. And his own brothers never received and believed the words of Jesus. Amen? Parehas po ba ang senaryo? Parehas po ba ang ministry na nangyayari kanino? Kay Joseph. At isa pa, bago ko lang po maidagdag, and the last thing. Jesus was loved by his father. Joseph was also loved by his father. Amen? Mahal na mahal din si Jose ng kanyang ama. Nakuha po natin yon. The brothers respect Jacob, but they hate Joseph. The Jew
they have respect for God, but they hate Jesus. Nakuha po natin, parehas po yung similarity. Kaya doon makikita po natin ang ministeryo ng Panginoon. Amen? Kaya nga makikita rin po natin, Joseph can be considered as a suffering servant. Same thing is true with Jesus. He's a suffering servant. Amen? So dito po muna tayo hihinto at tayo po ay mananalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos aming Ama, salamat po sa mga revelations na pinahintulutan mo muli na mahasik at malatag sa aming harapan, sa aming pangunawa, sa aming pandinig sa gabi pong ito. Ito po isang napakalaking biyaya na kami ngayon ay pinagkakatiwalaan mo ng mga ganitong kapahayagan na nakikita po namin ngayon ng maliwanag at malinaw ang iyong anak na si Jesus through the Bible, Panginoon. At hayaan mo po na mag-iitong gamit aming Ama, aming Diyos, ang bagay na ito para lalo kaming tumatag, lalo kaming tumibay, at maging gamit ito sa aming pong pag-unlad at paglagong espiritual. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy na pagyamanin ang kanilang kaluluwa sa mga kapahayagan tungkol sa iyo. Sa aming pansamantala rin paghihiwa-hiwalay, nadalangin ko po ang bawat isa, lalo na ngayong gabi na may nagbabanta na masamang panahon sa aming paligid. Dalangin ko po na ingatan mo ang mga kapatid ko. Maging ang mga wala rito na bahagi ng pamilya ng biyaya ng Diyos. Saan man sila naroroon, ay ingatan mo sila, ang kanilang mga tahanan, ang kanilang pag-aari, sa mga baha, sa mga malalakas na hangin na pwedeng mawasak, masira. Lord, I pray and I plead for protection sa bawat isa para sa aming muling pagkikita, sa aming panglingguhang pagtitipon bilang magkakapatid. Nobody experience disaster, Panginoon, because you have protected them. At salamat po, Panginoon, kasama ko na rin po, Lord, bless them as they sow their seed. Pagpalain mo po ang bawat isa as they sow into the ministry. Salamat po at salangin ko na sila'y dalhin mo't ibalik din sa kanilang mga tahanan na pinagpala. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer request. Ang number po is 0922-820-9866. Ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayan. Ngunit hindi ko na po papaligoy-liguyin, papaikot-ikutin pang, ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi ko po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po'y maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante.
Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po, ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko BPI, account name Dexter Durante. At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Again din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito small letter, DEXTERDURANTE.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo pong pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga panyaya kung kayo po ay naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaimpapawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.